Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. May isang tuturing nating kryptonite mga ka-Wonder, no? Na siyang magiging isa sa mga magte-testify, magpapatotoo diyan sa araw ng impeachment ni Sara diyan sa House of Representatives. And I believe aabot yan hanggang doon sa Senado. Sino kaya itong taong ito mga ka-Wonder? Na pinaniniwala ang alam na alam niya yung tungkol no sa buong pamilya, magmula kay dating Pangulong Duterte, kay Sara Duterte, kay Paulo, kay Baste, kay Kitty, kay Hanilet. No? I'm not sure Hanilet ba o dun sa isang asawa, yung Zimmerman, ano? Yung nanay ni Sara. So, siya po ay napapabalitang sasalang sa magpapatotoo dahil nga gusto ni Representative Ortega na kailangan nakasalang itong taong ito. No, dahil siya ay kontrobersyal sa panahon ni Duterte. Dahil nga ito ay nakadiskubre ng bagay na makakatulong para ma-impeach si Sara Duterte. Ang tinutukoy natin mga ka-Wonder ay isang dating ombudsman. Siya ay isang Filipino lawyer at isa siyang anti-corruption official. Siya ay walang iba kundi si Melchor Arthur Carandang. No? Alam naman natin na kung ano yung ginawa sa kanya ni Duterte. No, siya ay isang veteran lawyer at naging ombudsman siya sa Pilipinas noong 1989. No? At siya ay naging overall deputy ombudsman noong 2013. So previously, nag-work siya no, sa mga major corruption cases, including yung kinasangkutan ni Gloria Macapagal Arroyo, yung fertilizer fund scam, ano? During Arroyo administration. At dahil doon sa mahabang tenure niya, sa kanyang mahabang experience, sa kanyang position, bilang isang senior sa kanyang position, ano, siya ay kinonsider na one of the most powerful investigators of corruption in the Philippine government. Isa siya sa may pinakamakapangyarihang investigation background, ano, pagdating sa korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ng investigasyon dyan mga ka-Wonder sa pamilyang Duterte na binanggit natin kanina kung sino-sino sila. At si Carandang ay na-involved sa sinasabing investigation dahil siya nga ay tinuturing na powerful investigator, isa sa pinaka-powerful investigator sa Pilipinas. At ito'y may kinalaman sa Rodrigo Duterte and his family wealth, alleged wealth, mga ka-Wonder. No? So yung pinagmulan nitong mga ka-Wonder, nitong kasong ito, ay noong 2016, alam natin kauupo pa lang yan ng dating Pangulong Duterte. Ay dahil ang dating senador na si Antonio Trillanes IV ay nag-file ng plunder complaint, no, laban dito kay Duterte dahil sa pagkakaroon nito ng bilyon, ano? Ay hindi lang bilyon, billions, no? Sa kanyang undeclared bank transaction nung siya ay mayor pa mga ka-Wonder. So magtataka ka, mayor pa lang, meron na siyang pinaghihinalaang billions. Alam niyo ba kung gaano karami ulit ang 1 billion? Ito sa video na ito. Ganyan kadami ang 1 billion. Yung isang ordinaryong tao, hirap na siyang ubusin yan siguro sa kanyang lifespan, no? Sa kanyang lifetime. Kung maayos lang ang paggastos, hindi yung isusugal mo, idodonate mo, mauubos talaga yan. Pero yung tama lang, pagkain, panggas, pangbayad ng kuryente, ilaw, mahihirapan ka na ubusin yan. Sa dami niyan, ano? Ito nga, meron daw si Pangulong Duterte na multay niyan. Ibig sabihin, ilang ulit niyan. Siguro mahigit sa 2 kasi kung 2 billion lang, sasabihin lang doon, as simple as 2 billion. Gano'n, 2 billion, sasabihin lang ng gano'n kasimple. Pero dito kasi ay sinabing allegedly no, na billions in undeclared bank transaction nung siya pa ay mayor. Take note, mayor pa lang. So nagkaroon ng reviewing, no? Ni-review nitong ombudsman, nagsimula siyang i-review itong mga allegations against Duterte. At si Carandang nga, bilang isang overall deputy ombudsman, ay hinawakan yung mga parte ng investigasyon. Kasi siya nga yung powerful, siya nga yung champion dyan. So, nangyari, nitong 2017, sinabi ni Carandang sa media, ito na,
yung bank account revelation. No, itong si Ombudsman ni-request niya itong Anti-Money Laundering Council, AMLAC, no? At yung document, mga ka-wonder, ay nagpapakita, nakakagulat mga ka-wonder, no? Dahil itong document ay nagpapakita ng large bank transactions connected sa Duterte at ang kanyang pamilya. So masasyak ka mga ka-wonder, no? Large bank transactions, gaya ng binabanggit ni Sunny Trillanes. So itong mga dokumento na to ay very similar, no? Magkahalintulad dun sa mga material o dokumentong ipinipresenta ni Trillanes. Ibig sabihin, nagmamatch siya mga ka-wonder. Nagtutugma. So yung revelation na yan ay nag-create ng napakalaking bagyo sa ating bansa. No? Kasi iniidolo si Duterte that time. They thought that he was the Messiah to liberate and help the country. And of course, yung kanyang to combat the drug issue, yung mga drug crimes dyan. No, but all along pala, there was something behind or underneath that. No, alam na natin na nire-reveal nga ni Trillanes na sila nga ay mga ang tinatawag ito, mga sindikato. No, ay pinalalabas lang yung drug war, pero sila pala yung totoong mga protector at nagpapatakbo ng drugs. So yan po yung katotohanan ayon kay Sunny Trillanes. At yung mga bangko na yan na may mga large amount, saan galing? Mayor ka lang. Pero meron kayong multi-billions sa inyong account. Sabi nga ni Trillanes, every 6 months, each of the member received, I don't know if until now they're still receiving, 2 million each of them. And that time, Trillanes wasn't able to name drop, Kitty Duterte, because that time he was way too young. So baka makasuhan siya. And now she is in the proper age at sinali na siya, minention na siya na pati siya ay tumatanggap mga ka-wonder. So yun, at yung inakusahan, ang ginawa ni Duterte, of course, alam nyo na, ang ginawa niya, inakusahan niya si Carandang. No, sabi rito, misusing confidential information dahil confidential daw yun. And then releasing unverified AMLAC data. And then violating confidentiality rules. Yun nung binalik ni Duterte kay Carandang, no? So, inilagay si Carandang, in other words, sa isang preventive suspension. Sinuspindi siya, no? At later nga nun, dinismiss na siya. Grabe. So, maraming natatakot kasi sa panahon ni Duterte that time. Either natatanggalin ka o anumang paraan niya. So, yun, at yung official charge dyan, mga in-include pa grave misconduct, grave dishonesty, and betrayal of public trust. Dahil according sa government kasi, ipinablicize daw yung confidential information or financial information during ongoing investigation na hindi mo dapat daw ipublicize yan o isa publiko habang ito ay sinasagawa ang investigasyon. So ano, depensa ni Carandang? So siyempre, dumipensa si Carandang dahil siya ay lawyer at ombudsman yan. So, maintain niya daw yung confidentiality according kay Carandang. So, at nagsabi siya, na he simply responded, Nagsinagot niya lang naman yung mga question ng media o ng mga journalist. So, yung bang documents doon, yung sinasabi niya, pinakita ng media sa kanya. Hindi siya yung nagpakita. At yung iba doon, mga hindi official release ng AMLAC. So, nagkaroon ng argument, sa investigation na yan tungkol sa Duterte's wealth at kung iyan ay legitimate, at ongoing. Pero ano ba nangyari dyan, mga ka-wonder? Pumasok si Samuel Martires. Later, Samuel Martires became ombudsman. That time kasi, nung nagkaroon ng investigation, si Conchita Carpio pa. Ang Morales, ang ombudsman that time, at naging pumasok na sa eksena itong si Martires, dinismiss niya na, The dismissal order was eventually implemented. Dinismiss niya itong si Carandang, dahil doon sa controversial nga sinasabi na some legal experts nakipag-argue nga, na dapat daw hindi dinisiplina ng presidente itong si Carandang bilang deputy ombudsman dahil may independence ang office ng ombudsman. Pero alam nyo na, na kung ano yung nagagawang kamandag ni Duterte. So iba rin dyan,
mga kritiko sabi rito ito'y isang political retaliation, kumbaga bumawi lang si Duterte sa ginawa ni Karandang. No, at yun, of course, magtatanggol din diyan yung mga DDS. Sasabihin nila ini-implement lang ng Malacanang that time ni Duterte yung sinasabing ethics rules. So yun na hanggang sa yung Duterte wealth na sinasabi ay na-terminate lang mga ka-wonder. No, hindi ito na-imbestigahan na, parang nauwi na lang to sa hangin dahil kulang nga sa cooperation at sufficient verified evidence tong mga to. Sino nga naman makikikooperate, makikipag-verify diyan under the Duterte, no? Ibang-iba po 'yan sa panahon ni PBBM. Nung sila po ay pinagbobombard at pinag-iimbentuhan ng accusation, anong ginawa? Pinababa si Martin Romualdez, hindi na sila nakikialam. Very different po mga ka-wonder, no? So si Karandang na isang whistleblower na against ba siya sa Duterte, na pinaniniwalaan natin siya mga ka-wonder na sasalang sa impeachment trial ni Sara Duterte. At yan nga ay maraming ibubunyag. Dagdag-dagdagan, sama-sama yan mga ka-wonder. So ini-expose niya yung hidden wealth ni Duterte, yan ba ay gagamitin niya laban dito kay Sara Duterte, no? Na itong maipoprove niya ba na itong mga secret billions dapat talaga nag-i-exist kasi may mga bank transaction records po yan mga ka-wonder kung sino yung mga nagpadala ng pera, galing ba yan sa drug money, anong kinalaman yan kila Sami Uy, kila Yang, dun sa iba pang mga involved dyan. Sabi nga nung isang content creator, kung nagpadala rin daw dyan si Xi Jinping, yun, no? So, credible ba? Ayan ang tanong. Kasi isasalang nga ito si Karandang dyan, na gusto nga ni ni Ortega, na representative, na isa lang. Kasi isa siyang may hawak ng kryptonite, no? Na magpapahina dito sa mga Duterte. So, oo, yun ang sagot, mga ka-wonder. Dahil sa long career nito bilang anti-corruption investigator at high-ranking official sa ombudsman, deputy ito no? Kasi siya ay nanguna siya sa mga major graft cases. So yan ang magiging kryptonite nitong mga Duterte na tinatawag nilang the man who knows the Duterte's secrets. Kaya si Bac, si Bac ang mga Duterte nito. So yan, kapag yan ay naisalang at marami siyang maiko-corroborate dun sa mga pinakita ni Trillanes, kasi isa pa mga ka-wonder, si Trillanes ay willing din sumalang. Kaya tagilid na tagilid itong si Sara. Kaya nga sabi, nababalita, inoferan daw ng 500 million to 1 billion itong si Madriaga pero hindi tinanggap. So nakakabilib mga ka-wonder dahil alam nila. Now after that, after receiving that 1 billion just to shut up, what follows next? Is there certainty with their future? I mean, I'm talking about Madriaga and his family. How about their future? If Sara becomes the president, ito ay opinion lang, na narinig din natin sa mga taong bayan. So, So, alam natin na lately raw ay pinagtangkaan ng buhay nitong si Madriaga. Buti lang daw, sumigaw ito. Nung hinarang siya ng malaking lalaki, tinusok-tusok dito siya sa gilid at buti sumigaw siya. At agad-agad daw itong lalaking to na nakasibilyang suot agad pumunta ron sa preso at nagpalit ng kanyang uniforme na PDL. Pero good thing na identify siya ni Madriaga, no? So yan, ganyan yung mga nakakatakot, no? I'm not sure kung na-move na siya sa NBI. So yan mga ka-wonder. Etong sinasabi ni Trillanes, no? Na allegations niya way back 2016 to 2024. At yung role ni Trillanes at yung alleged 2.4 billion bank records. And some say, even Trillanes, parang pagkakarinig ko sa kanya, na more than billions pinaniniwala niyang hawak nito mga Duterte. Bakit? So how come they are able to pay Kaufman with 150 million? I'm not sure if that is in peso and in dollars, no? But I think that's, sabi kasi ng iba, that's in dollars, Napakalaki nun. And some say that is in peso. Let's assume that's in peso. Pero mahigit 100 taon na. At dineclare lang nga nitong si Sara Duterte sa salin niya is 88, which is kasama sa idinimanda sa kanya, sa kanyang articles 4 and 5 na yung mga assets niya, yung salin niya.
No? At bukod dyan, may mga dagdag pa tayo narinig, yung murder. Dahil dun sa pagkakasangkot niya bilang mayor siya. Dun sa EJK, dahil siya raw ang pinaniniwala na author ng Tokhang. So yan mga ka-wonder, abangan natin yung pagsalang ng mga taong ito, nila Melchor Carandang, ni Trillanes, nila Madriaga, mayroon pa yung isang Richard, yung mga na-bribe, at kung sino pa. No, lahat yan mauungkat. Mabubuksan ang Pandora's Box. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung sino itong sasalang na magsisilbing kryptonite at bubuksan yung Pandora's Box sa araw ng impeachment. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.